May nagtanong po sa akin, ang tanong niya ay, Pastor CJ, ang pagiging bakla ba or pagiging tomboy ay isa pong kasalanan sa Diyos? Sa video po na ito, sasagutin ko po yan. Kung ikaw ay isang bakla or tomboy or may kakilala ka na bakla or tomboy, kinakailangan po ninyo itong marinig at matutunan. Bago ko po yan simulan, alam ko po na maraming tatamaan po dito at maybe tamaan yung ego mo, yung pride mo, baka masaktan yung ating mga damdamin. Kinakailangan po natin dito maging mapagkumbaba at higit sa lahat, malawak na pangunawa. Ang video po na ito ay hindi po para i-condemn or husgahan ang mga bakla or tomboy. As a matter of fact, marami po akong kaibigan or kakilala na tomboy at bakla at mahal ko po yung mga tao na yon. Hindi ko po ginawa tong video na to para i-condemn po kayo. Itong video na to ay isang uri ng pagmamahal para malaman po ninyo yung katotohanan. So simulan na po natin. Ayon po sa Biblia, wala pong ginawang bakla o tomboy ang Diyos. According po sa Genesis chapter 1 verse 27, nung nilikha niya po ang tao, ito po yung sinabi sa ESV version, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So makikita po natin, male and female lamang po, babae at lalaki. Wala pong tomboy, wala pong bakla. Ngayon, kung tomboy ka, huwag ka pong maguluhan, ikaw po ay isang babae. Kapag meron kang womb, ikaw po ay woman. At kung lalaki ka naman, kung wala kang womb, hindi ka woman, ikaw ay isang man. Kapatid, napakadali lang naman malaman kung ano bang kasarian natin. Tignan mo lang yung kasarian mo. Yun ka, lalaki ka o babae ka, that's it. And kung may nag-iisip din naman sa inyo na baka nagkamali yung Diyos sa pagkalikha sa iyo, isa ka talagang babae at nakulong ka lang sa katawan ng isang lalaki, mali ka din po dahil ang Diyos po ay hindi nagkakamali. So kung ano ka ngayon, lalaki ka ngayon or babae ka ngayon, hindi po nagkamali ang Diyos sa pagkagawa sa iyo. Ma-share ko lang sa inyo, no? Ayon sa aking survey at kadalasan kong pakikipag-usap sa mga bakla at tomboy, nakuha nila yung pagiging bakla or tomboy nila dahil po sa environment or dahil sa mga nakagisnan nila o nakasama nila nung sila ay lumaki. Halimbawa, ang isang lalaki na lumaki nakasama ang kanyang lola, tapos walang tatay kundi nakasama lang yung nanay, o kaya naman ang mga kaibigan or mga pinsan, mga kalaro ay puro babae, at laging siya lang yung nag-iisang lalaki. Kung meron mang isa, kung meron man lalaki siguro nag-iisa lang, pero kadalasan puro ang mga nasa palibot niya ay babae. Kadalasan kapag ganun yung environment, yun po yung nagiging bakla. Sapagkat nakukuha nila or naa-adapt nila yung the way ng pananalita, the way ng pagkilos, the way ng pananaw. Hindi naman po natin nila lahat, pero bibihira po yung naging lalaki nung lumaki sa ganung klaseng environment. Siguro napangaralan din ng tama. Kadalasan pa niyan, yung bata sila, madalas silang tuksoin ng bakla, bading, or what. Kaya nag-register na yun sa utak nila. Kaya nung lumaki sila, naging ganun na talaga sila. Pinanindigan na nila. Naalala ko din, meron din po akong kilalang isang tomboy na kung saan nakausap ko ng personal yung kanyang tatay. Kaharap yung kaibigan kong tomboy. Sinabi ng tatay niya na, yan yung anak ko, lalaking lalaki. Pero babae po yun. So pinaparamdam ng tatay na proud siya dun sa kanyang anak kapag ka nagpapakatomboy siya. So yung anak naman na babae, nafe-feel niya yung ganong klaseng papuri. Kumbaga natutuwa siya kapag sinasabihan siya ng tatay niya ng ganon. Kaya naman, parang cool sa kanya yung maging tomboy. Naging cool sa babaeng yon yung maging astig at maging lalaki. So marami pa pong reason bakit ang mga bakla at tomboy ay naging ganun sila. Because of environment, marami pa pong reason. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible? Kasalanan ba yung pagiging bakla? Kasalanan ba yung pagiging tomboy? Or makakapunta ba sa langit ang mga ito? Kung kayo magagalit sa akin, Biblia lamang po yung nagsabi nito. So basahin po natin yung sinabi ng Bible. Sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Sino daw po yung mga masasama na ito na tinutukoy ng Biblia? Meron pong mga listahan dito yung sinasabi ng Bible na masasama or sa English, unrighteous. Sinabi pong ganon, huwag kayong palilin lang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa, lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. So makikita po natin na kasama sa listahan na hindi magiging parte ng kaharian ng Diyos yung mga taong nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Kasi nga, kung lalaki ka, dapat ang karelasyon mo babae. At kung babae ka naman, ang karelasyon mo hindi dapat babae, dapat po lalaki. Dahil yun po ang original design ni God sa atin. Another question, paano naman po, Pastor, kapag hindi naman po kami nakikipagtalik sa isa't isa or hindi kami nagsisex? Basta magkarelasyon lang naman kami, gusto lang naman namin magsama, mahal namin ang isa't isa. Parehas kaming babae or what, or parehas kayong lalaki, pero hindi kayo nagtatalik, pero magkarelasyon kayo. Ano ba yung sinabi ng Bible patungkol doon? So basahin po natin yung sinabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 26 to 27. Sabi po dito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae. Sa halip, pinagnasahan ang kapwa lalaki.
Kahiya-hiya ang mga ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. So makikita natin, kahit na walang sex, yung issue lang ng pakikipagrelasyon, basta nakipagrelasyon ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, yun na po ay pinagbabawalan ng Diyos. Sabi ng Bible, ito po ay isang kahiyahiyang bagay. So hindi ko alam kung yung pagiging bakla o tomboy ay nakakahiya para sa iyo. Kapag hindi ka na nahihiya sa pagiging bakla o tomboy mo, kapatid, matakot ka na. Alam mo kung bakit? Kasi yung mali ay naging tama na sa pananaw mo. Kumbaga parang ganito, what if mag-isip ka ng nakakahiyang bagay na para sa iyo ay yun yung sobrang nakakahiya. Tapos gawin mo yung bagay na yun, tapos hindi ka na nahihiya. Ibig sabihin, kakaiba na yung pananaw na meron ka. Halimbawa, makita ka ng mga taong hubot-hubad. Yun po ay nakakahiyang bagay. Pero kapag nagagawa mo maging hubot-hubad, nang nakikita ng ibang tao nang hindi ka na nahihiya, delikado na po yan kasi meron ng mali sa pananaw mo. O kaya naman, dumumi ka sa harapan ng maraming tao. Yun po ay nakakahiyang bagay. Pero kapag nagagawa mo yun, nang hindi ka nahihiya, delikado na po yan sa pananaw mo. At ganun din naman, originally mga kapatid, nung unang panahon, nung nilikha ni God ang lalaki at babae, wala pong bakla at tomboy. At nung magkaroon po ng mga ganitong bagay, ito po ay isang kahiya-hiya. Kaya lang, as time goes by, nasanay yung mga tao sa mali, sa pagiging bakla at tomboy, at hindi na namalayan ng tao na yung mali ginagawa na palang tama. Naging natural na sa pananaw nila. Na itong video na ito ay para sa iyo na kinakailangan po ang bawat isa sa atin ay magising. Ang video na to mga kapatid ay hindi po isang pangkokondena or hindi isang panguhusga mga kapatid. Ito po ay isang uri ng pagmamahal. Naniniwala ako na everything happens for a purpose. Kung napanood mo tong video na to, tapos ikaw ay isang tomboy o bakla, maaaring may purpose si God bakit mo napanood tong video na ito. So sana ikaw na nakikinig ngayon, pag-isipan mong mabuti. As a matter of fact, ang salita ng Diyos ay para din po sa mga tomboy at bakla. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10, dapat nating alalahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matutuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas, suwain, ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay tao. Verse 10, ang kautusan ay ibinigay din sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. So makikita natin, ang salita pala ng Diyos ay para sa mga nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, sa kapwa babae. Bakit ibinibigay ng Diyos to sa inyo? Kasi mahal kayo ng Diyos, ipinapahatid niya ang kanyang mensahe to repent, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At kung buhay ka pa mga kapatid, naniniwala ko it's never too late para magsisi. Meron pang tsansa na magbago. So ikaw, kung bakla or tomboy ka, gusto kong malaman mo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Galit ang Diyos dun sa kabaklaan or sa katomboyan. God love the sinners, but not the sin. Mahal ng Diyos ang bakla at tomboy pero hindi yung kabaklaan at yung katomboyan. Mahal ng Diyos ang taong makasalanan pero hindi yung kasalanan. This video is for you mga kapatid. Repent. So kung isa kang bakla o tomboy at hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin sa video na to, alam ko na nagpaka-humble down ka. Kasi hindi ganun kadali para sa mga taong upright na tapusin ang video nito. Kaya kung natapos mo tong video na to at hanggang ngayon nanonood ka, congratulations. At kung nakakaramdam ka naman na sa tingin mo dapat magbagong buhay ka na o dapat magnanumbalik ka na sa Diyos. Andito ako, gusto ko tang tulungan. Pwede mo akong i-message sa Facebook page na ito. Message mo ako, tutulungan kita paano tayo lalapit sa Panginoon, paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Di kita huhusgahan, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos at mahal din kita. Mahal ka namin. At ang tanging gusto ng Diyos ay lumaya ka sa maling pananaw at maling kaisipan na ibinigay ni Satanas sa atin. So yun lamang, ako nga pala si Pastor CJ. Shalom everyone. God bless. Hello mga kapanalig ko, kamusta po? No, maganda ang ating paksa. No, at ang paksa natin ay patungkol doon sa naging live presentations ng isang born again. Si J. Texan David ha? Si J. Texan David, akala mo naman mapapahagingan mo ako sa patungkol sa LGBTQ community. Shout out sa lahat ng mga LGBTQ na Katoliko, shout out. Sa mga LGBTQ na hindi Katoliko, shout out sa inyo. Sa mga LGBTQ na breadwinner ng pamilya, shout out sa inyo.
Sa mga LGBTQ na nag-aaruga ng mga magulang, shout out sa inyo. Shout out sa mga LGBTQ na nagpapaaral ng mga pamangkin. Shout out sa mga LGBTQ na sandalan ng mga kapatid. No, shout out po sa inyo. Ang paksa natin ay patungkol sa may kaligtasan ba ang bakla at tomboy? No, ano ba ang stand ng ating simbahan pagdating sa mga homosexual? No, sa mga bakla at sa mga tomboy. No, ang gagaling mag-condemn ng mga protestanteng to. Kala mo naman mga walang bakla sa inyo, mga bakla kayo ng taon, no? Makapagsalita kayo sa mga LGBTQ, kala nyo mga walang bakla sa inyo? Eh mas lalaki pa nga ang mga bakla sa inyo. No? Kalimitan sa mga lalaki ngayon, hindi na nakontento sa iisang asawa. Lagi nyo minamaliit at minamata ang mga bakla. Samantalang yung kayo, kalalaki ninyong tao, hindi kayo nagpapakalalaki sa mga kababaihan. Ha? Ilang mga lalaki ngayon, ang bumuntis ng babae, ang galing-galing yung bumuntis ng babae, sinusustentuhan nyo nung iniwan nyo? Hindi. May mga lalaki na bumuntis ng babae, tapos iniwala yan, sinusustentuhan nyo yung anak, hindi. Saan napunta yung anak? Doon sa babaeng may kapatid na bakla, siya nagpaaral. No? Linis na linis kayo sa mga sarili nyo kasi mga lalaki kayo. Ganun ba yon? Dahil straight na lalaki, linis na linis sa sarili. No? Tong CJ Texan David na to, makinig kang maigi ha. Nanggigigil ako sa'yo. Makapanghama kayo ng mga LGBTQ. Shout out sa lahat ng mga magulang na may anak na LGBTQ community na tinanggap at inunawa ang kalagayan ng kanilang mga anak. Shout out sa mga may kapatid na bakla at tomboy na kahit sa kabila ng kanilang pagiging bakla at pagiging tomboy ay minahal nyo pa rin at tinanggap nyo sila. Shout out po sa inyo. Sa mga may kamag-anak na bakla dyan, shout out po. Mahalaga tong presentations natin, no? Yung may mga pamilyang bakla tomboy dyan, huwag kayo nga anib sa born again. Hinahamak nila ang LGBTQ. Yan, yung Baptist Church, wag kayo nga anim dyan. Hinahamak nila yung mga LGBTQ. Bakit? Naisip nyo ba? Yung mararamdaman ng mga magulang na may anak na bakla at tomboy, makapagsalita kayo ng ganyan. Wag kayo nga anim sa Baptist at saka sa sa born again. Paano yung mga magulang na may anak na bakla at tomboy? Yung mga tatay at yung mga nanay na tomboy at bakla na ginagapang ang mga anak sa paggugupit ng buhok. Ginagapang ang mga anak ng mga tomboy sa pamamasada ng tricycle. No? Ang galing ninyong manghamak at magmanipula ng mga tao pero hindi nyo nakita mga sarili ninyo. Linis na linis kayo? Ha? Linis na linis? Banal na banal ang tingin nyo sa mga sarili ninyo, lalo ka na CJ Texan David. Sabi nyo, ang bakla walang maliligtas. Eh, paano yung lalaking namamakla? Ligtas kasi straight? Bakla lang ba? Kaya, bakit ba na po nang humakantong sa kasalanan ng bakla? Dahil sa lalaki. Oh, ilan ng mga lalaki dito na hindi nakatikim ng bakla? Wag kayong impokrita. Pag kayo ay mga hamak ng tomboy at ng bakla, isama nyo mga lalaki. Oy! Makapanlait kayo ng bakla. Okay. Nireview ko yung video ni CJ Texon, no, regarding sa kanyang vlog na wala daw ginawang bakla o tomboy ang Diyos, no? Dito tayo sa una niyang nilatag, no? Wala daw ginawang bakla o tomboy ang Diyos. Tanong, kung walang ginawang bakla o tomboy ang Diyos, sino ang gumawa sa bakla at tomboy? Huwag niyo sabihin si Satanas. Kung si Satanas ang gumawa ng bakla at ng tomboy, lalabas niya, naniniwala kayo si Satanas ay manlilikha. Tandaan natin, ang tanging manlilikha lamang sa lahat ng bagay na nakikita natin sa sanlibutan, Diyos ang may lalang. Di ba?
Diyos ang may lalang. So kung sinasabi ni CJ Texon David na walang ginawa ang Diyos ng bakla at tomboy, sino lumikha sa bakla at tomboy? Sino? Hindi pa pwedeng likain ni Satanas yan, hindi yun manlilika. Satan is not a creator because Satan is not God. Only God is the creator of all things. God created all things in the universe. Ano man ang nakikita natin, kahit pinakamaliit na alikabok yan, gawa ng Diyos yan. Ngayon, kung walang ginawang bakla o tomboy ang Diyos, sino gumawa sa bakla tomboy? Sige, CJ Texon David. Ha? Mangangaral ka lang, sablay pa. Kalawa, ang sabi niya, ang ginawa daw ng Diyos ay male at female lang. No? Male at female lang ang ginawa ng Diyos. Tanong, no? Wala daw tomboy, wala daw bakla. No? Ang ginawa daw ng Diyos ay male at female lang. Tanong, nung isinilang ang bakla, nung sinilang yan ng kanyang ina, ano lumabas? Bakla o male? Anong lumabas? Sige. Ha? CJ Texon? Mangangaral ka lang, mali-mali pa? Okay. Agree ako. Male at female ang gawa ng Diyos. No? Pag sinabing male at female, ito ay sasaklaw sa kasarian ng tao. Pagdating sa lalaki, meron tayong tinatawag na testes. No? Pagdating sa babae, meron tayong tinatawag na vagina. Now, the question is, regarding sa male and female lang, ang nilikha ng Diyos at wala daw nilikhang tomboy at bakla. Yung sinilang ba ang bakla, ano ang sex organ ng bakla? Anong sex organ ng isang bakla nung sinilang yan? Testes. Pag may testes ka, ano ka? Male. So, ano yung bakla? Male. Diba? So, ano nilikha ng Diyos? Male. Tama, mali? Okay. Female ang likha ng Diyos. Yung sinilang ang lesbian, anong meron yon? Nakasarian. Anong meron? May uterus yun. Diba? Ang isang lesbian may vagina. Si Charis Pempenko ba may testes? May testes si Charis Pempenko nung sinilang? Wala. Ang bakla ba nung sinilang may vagina? Wala. Nung sinilang ang bakla, anong meron yan? Testes. At bilang isang tao, pag sinilang kang may testes, ano tawag sa'yo? Male. Pag ang tomboy, isinilang na may vagina, may womb, may uterus, anong tawag doon? Female. So ano likha ng Diyos? Male at female. So ano yung bakla at tomboy? Saklaw at pasok yan sa male at female. Anong sinasabi mo, CJ Texon David, na hindi nilikha ng Diyos ang bakla at tomboy? Ang sex organ yan, testes at vagina. Iba ba ang vagina ng lesbian sa babaeng tunay? Iba ba ang sex organ ng bakla sa lalaking tunay? Magkaiba ba? Hindi. Parehong tinitigasan. Parehong pwedeng makabuntis ng babae ang bakla. Ganon din ang lesbian. Diba? Parehong umiihi ng nakaupo. Pwede ring mabuntis. Pareho. Ngayon, sino ngayon ang gumawa sa bakla at tomboy? Hindi nyo pwedeng sabihin si Satanas, si Lucifer. Hindi yan creator para gumawa ng bakla at tomboy. Katlo, ang sabi ni CJ Texon David, no, na walang ginawang bakla o tomboy ang Diyos. Okay, dito tayo sa ikatlo. Ano ang bakla at ano ang tomboy? Tao yan, yes or no? CJ Texon David. Tao ba ang bakla at tomboy? Yes or no, CJ Texon David, ha? Napaka-heretiko ng aral mo. Ang bakla at tomboy ay tao.
Ang bakla ay isinilang na may tinggoy. Ang babae, ang tomboy, sinilang na may bibingka. Nakatayo bang umihi ang tibo? Nakaupo pa rin yan. Nakaupo ang tomboy, hindi ba nireregla tomboy? Ang tunay na babae ba hindi nireregla? Di ba nireregla? Ang tomboy ba di nireregla? Nireregla tomboy. Ang bakla, hindi ba tinitigasan yan? Ha? Hindi ba tinitigasan ng bakla? Tinitigasan pa rin yan. Bakit? Lalaki yan eh. So the question is, yung bakla at tomboy na to na sinasabi ni CJ Texon David na hindi raw nilikha ng Diyos, the question is, ang bakla at tomboy ba tao? Hindi. Tao yan. God created man. Nilikha ng Diyos ang tao. Diba? At pag sinabing tao, saklaw dito ang babae at lalaki. So kapag bakla at tomboy, hindi ba saklaw? Sa pagkakalikha ng Diyos, tao yan? Saan nagkakaiba pagdating sa lalaki at babae, sa bakla at sa tomboy? Saan? Sa nararamdaman. Diyan tayo nagkakatalo. Sa feelings. Bakit? Ang tunay na lalaki, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa babae kasi straight ang tawag doon. Ang straight na lalaki ay tumitibok ang feelings sa straight na babae. Ganon din ang straight na babae. Tumitibok ang kanilang puso sa straight din na lalaki. Kaya nagiging mag-asawa sila. Pero hindi porket straight kang lalaki at tumibok ang puso mo sa babae, may mga straight na lalaki na i-inlove sa bakla. Hindi dahil sa tinitignan ng straight na lalaki yung kasarian ng bakla. Maaaring nafo-fall yung isang lalaki sa isang bakla kasi responsable, matalino, may maayos na buhay. Ang tawag dyan sa lalaki at babae, bakla at tomboy, gender preferences. Pagkakakilanlan sa kung anong personalidad na meron ka. Kahit na bakla yan, may tinggoy pa din yan. Lalaki pa din yan. Likha pa rin ng Diyos yan. Kahit na tibok yan, lesbian yan, nakaupo pa din umihi yan, nireregla pa din yan dahil babae yan. Nagkakatalo lang tayo sa emosyon, sa feelings. No? Sa feelings, sa nararamdaman. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na walang ginawa ang Diyos na bakla at tomboy. Dahil kahit bakla yan, tinitigasan yan, pwedeng mambuntis ng babae yan. Kung walang ginawang bakla at walang ginawang tomboy, no, na sinasabi ni CJ Texon David, paano yung tomboy na nagpakasal sa simbahan na na-inlove sa bakla? Inamin nila na tomboy pa din sila. Asawa nila, bakla. May mga circumstances na ang isang bakla, ang asawa ay tomboy. Ang trabaho ng bakla ay nagpa-parlor, nagre-reban. Ang trabaho ng tomboy, tricycle driver, may mga anak. Pero bakla sila. Hindi nila inaamin sa sarili nilang straight na lalaki sila. Bakit? Nakabra. Nakabra. Yung tomboy, gupit lalaki. Nakasuporter pa. Pero naging mag-asawa. Sa Iglesia ni Cristo, si Atty. Topacio, isa siya sa sumusuporta sa LGBTQ community, abogado ng Iglesia ni Cristo. Nung in-interview yan ni Chris Aquino, kasama si Boy Abunda, si Atty. Topacio ng INC, no, ng INC, inamin niya, bakla siya, pero may 2 anak. Pero aminado siya sa sarili niyang bakla siya. Paano yon? Kung walang kaligtasan ng bakla, paano si Atty. Topacio hindi rin ligtas? Aminado siyang bakla siya. May anak nga lang.
Si OJ Diaz. Aminado si OJ Diaz na bakla. Suportado niya ang LGBTQ community. May anak, may asawa. Nag-asawa ng babae si OJ Diaz pero sinasabi niyang bakla siya. At proud. Hindi nasusukat ang pagkatao ng isang tao dahil lang sa nakikita ng mata mo. Dahil lang sa ganyan siya magdamit, hindi naligtas. Dahil lang nakita natin ang tomboy, panlalaki magdamit, impyerno yan. Dahil nakita natin ang isang bakla, sexy manamit, impyerno yan, hindi. Maraming bakla na sexy magdamit pero ang asawa, babae. Maraming bakla na sexy magdamit ang asawa, tomboy. Kung ganun sila, kung sa ganun sila komportable magdamit, saan mababasa sa Bible na may napuntang kaluluwa sa impyerno dahil sa damit? Meron ba? Meron bang tao na naimpyerno kasi dahil sa damit? Wala. Bakit may naiimpyerno? Dahil sa kasalanan. Ang bakla at tomboy ay lalang ng Diyos. Kaya lang nagiging immoral ang pagiging bakla dahil sa pakikipagtalik. Pero hiyang-hiya naman ako sa mga straight na lalaki, CJ Texon David. Hiyang-hiya ako sa mga straight na lalaki sa inyong mga born again. Hiyang-hiya ako. Isa-isahin ko pa ba yung mga lalaki ng born again? Maraming lalaki ng born again tumitira ng puwet ng bakla. Huwag ka magmalinis. Maraming lalaking born again na nagpapasubo sa bakla. Papapugot ko ulo ko kung wala. Huwag kang magmamalinis. Kung sexual issues lang ang batayan mo dito sa pagiging bakla at tomboy kaya walang kaligtasan, wala bang sexual issues ang straight na lalaki, CJ Texon? Mas karumal-dumal pa nga ang straight na lalaki kaysa sa bakla eh. Bakit? Bakit? Sa straight na lalaki, pag ikaw ay isang straight na lalaki, ang straight na lalaki nagpapasubo sa bakla. Ang straight na lalaki tumitira ng puwet ng bakla. Ang straight na lalaki kumakabit. Ilan ang kabit ng straight na lalaki? Isa lang? Hindi. Maraming straight na lalaki na marami kayong inanakan. Bago mo questionin, CJ Texon David, ang immorality ng homosexual, bakit hindi mo rin questionin ang mga straight na lalaking kagaya mo? Ilang mga babae ang iniwan ng mga straight na lalaki matapos mabuntis, hindi pa sinusustentuhan. Kapal lang mukha, di ba? Hindi nyo na sinustentuhan yung mga anak ninyo matapos kayong mambuntis ng babae, at dahil itong si bakla, kapatid nung binuntis nyong babae, siya kumargo, siya tumayong ama. Doon sa bata na inabandona ng straight na lalaki. Ilan sa mga lalaki ang tumitira ng puwet ng bakla para lang perahan ng bakla? Sige nga. Ilan sa straight na lalaki ang walang awang ginagatasan ang mga bakla? Sige, ngayon kayo magmalinis. Ilan sa straight na lalaki ang ginagatasan ang mga matatandang babae? Matrona, naawa ba kayo dun sa mga pamilya? Hindi. Ilan sa mga straight na lalaki ang gagaling ninyong gumawa ng anak pero batugan? Walang trabaho, babae pa nagpapalamon. Bago mo questionin ang LGBTQ, questionin mo muna yung pagiging straight mo. Kung wala ba kayong sexual issues. Ang daming issue ng mga lalaking straight. Bakit ba hindi napupunta sa langit ang mga bakla? Yung ibang bakla, bakit hindi napupunta sa langit? Dahil sa lalaking straight. Gising kayo. Bakit? Magkakaroon ba ng issue ang isang bakla kung hindi pepeta ng lalaki? Magkakaroon ba ng kasalanan ng isang bakla kung hindi magpapasubo ang lalaki? Bakit sinisisi nyo lang sa bakla? Hindi ba involved ang lalaki sa LGBTQ? Lahat ng mga naging past relationships ko,
straight na lalaki. Never akong pumatol sa bisexual. Lahat ng mga nanliligaw sa akin, actually up to now, straight na lalaki. Hindi bakla yun. Pero hindi nyo tinanong sa mga sarili ninyo. Kayong mga straight kayo, meron din ba kayong sexual issues? No? Okay. Ang sabi ni CJ Texon David, ang bakla daw, kaya daw nagkakaroon ng bakla dahil sa environment. Halimbawa, influence ng barkada, influence ng mga magulang, todo support, tuwang-tuwa. Totoo yon. Pero hindi ako na-influensyahan. Yang tinatawag na influence na yan, o dahil sa environment na yan, yan yung mga tao na niloko ng babae. May mga lalaking straight na dahil paulit-ulit na niloloko ng babae, nakakuha ng comfort sa lalaki. At dahil yung lalaking yon ay straight, at doon nakuha yung comfort ng isang lalaki din na pinagloloko ng mga kababaihan, na fall siya dun sa straight. Kaya naging bakla ang lola mo. Yun ang influence. Straight na lalaki na naging bakla. Hindi ako ganon. Nung ako ay ipinanganak, hindi dahil sa influence. Hindi dahil na influensyahan ako na napapaligiran ako ng mga babae kaya ako naging bakla. No. Bakit naman ang tito ko, kapatid ng nanay ko, nag-iisang lalaki panganay? 5 silang magkakapatid, lumaki sa iisang bahay. Hindi naman naging bakla yung tito ko. Lalaking lalaki. Nagkaanak pa nga eh. Oh. Kaming magkakapatid, 7. Isa lang ang babae, bunso pa. Hindi naman naging tomboy yung bunso naming kapatid. 7 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Nag-iisa lang ang babae naming kapatid, bunso pa. Naging tomboy ba? Hindi. Minsan, ang pagiging LGBTQ, nakukuha yan sa lahi. Kung meron kayong history ng pamilya ninyo na may bakla, na may tomboy, pwede yon isa sa makuha ng magiging anak mo. Kumbaga, kung may history ang family mo na cancer, pwede yon na isa sa mga anak mo, makuha yon. Yung genes na yon. Huwag kayong masyadong banal na banal sa sarili. CJ Texon David, porkit straight na lalaki ka, ganun mo ida-down ang mga LGBTQ community. Sabi ng Muslim na to, di ba galing tayo lahat kay Adan, so may lahing bakla si Adan. Si Adan at si Eva ba, nung nilikha ng Diyos, abnormal? Hindi, di ba? So yung mga abnormal na tao, hindi galing kay Eva at Adan kasi mga abnormal sila. Lagyan ng common sense, Muslim. Di ba? Si Eva at si Adan ay normal na tao. Normal na malinaw ang mata, nakakapagsalita ng maayos, walang kapansanan. Paano yung mga pipe? Pipe ba si Adan? Paano yung mga bulag? Bulag ba si Eva? Yung mga may bingot? Yung mga walang paa? Oh, paano yon? Hindi yung galing kay Eva at Adan. Ano ang basihan para malaman mo na ikaw ay galing kay Eva at Adan? Ano ang basihan? Masasabi mong galing ka kay Eva at Adan pag pinanganak kang may tinggoy. Kapag sinilang ka na may tinggoy ka, galing ka kay Adan. Kapag sinilang ka na tinitigasan ka, galing ka kay Adan. Kapag sinilang ka na nakaupo kang umihi, kay Eva ka.
Kapag sinilang ka, na nireregla ka, kay Eva ka. Ang bakla ba hindi tinitigasan? Ha? Ang bakla ba hindi tinitigasan? Walang tinggoy ang bakla? Talaga ba? Walang tinggoy? Meron, di ba? May tinggoy ang bakla. O saan galing ngayon yung bakla? Kay Adan. Si Adan ba likha ng Diyos? Oo. Ang lesbian, hindi ba nireregla? Hindi ba nireregla si Eva? Try nyo nga, try nyo nga tumikim ng tomboy. Kung hindi yan mabubuntis. Di ba babae lang dapat ang mabubuntis? Babae lang ang nabubuntis, di ba? Try nyo tumikim ng tibo. Tignan lang natin kung hindi yan mabuntis. Bakit nabubuntis ang tomboy? Bakit? Kasi babae. Di ba? Ang tunay na babae, paano umihi? Nakaupo. Ang tunay na babae, nireregla. Ang tunay na babae, may suso. Wala bang suso, tomboy? Kaya nga nila pinapatapyas yan eh. Di ba? Ang mga tomboy, bakit may pinapatanggal sa katawan? Bakit? May suso kasi. May suso ba babae? Meron. No? Kaya ang tomboy, mula kay Eva. Kasi nung pinanganak yan, may biyak yan. May biyak ang tomboy nung pinanganak. May tinggoy ang bakla nung pinanganak. At pag may tinggoy ka, mula ka kay Adan. Kapag may biyak ka, mula ka kay Eva. Paano hindi nilikha ng Diyos yan? Lahat ng tao, likha ng Diyos. Ang bakla tomboy, tao. Likha ng Diyos yan. Magpasintabi kayong mga sulpot kayo. Lalo kayong walang maaakay. Lalong walang aanib sa inyo. Bakit? Ilan ang mga magulang na may anak na bakla at tomboy? Hindi nyo iniisip yon? Ha? Hindi kayo nag-iisip? Kung ilang mga magulang ang maiinsulto sa pinagsasabi ninyo sa mga bakla tomboy? Ilan sa mga tao ang may kapatid na bakla at tomboy? Hindi nyo naisip yung mararamdaman ng mga kapatid? Sa mga pinaghahamak ninyo pagdating sa bakla tomboy? Hindi nyo naisip? Mga ilan sa mga may kamag-anak na bakla tomboy, na mahal nila yung bakla at tomboy nilang kamag-anak, hindi nyo naiisip yan? Ha? Sana isipin natin yan. Sabi ni Kuya Aldrin Pepito Taytay, bro, paano pala kung dual? May sex organ ng lalaki at may sex organ ng babae. Abnormality po yung tawag doon. Nilikha rin ng Diyos ang may kapansanan. Nasa Bible yan, mamaya sisitas tayo. Kapansanan po tawag dyan. Ang gagaling ninyong manghamak ng bakla at tomboy, itong si CJ Texan David. Linis na linis ka sa pagiging lalaki mo? Lahat ba ng lalaki matino? Dami-dami lalaking namamakla sa panahon ngayon? Linis na linis? Ilang mga lalaki nagkakagusto sa akin dyan sa labas? Dami-daming lalaki o kakilalang namamakla. Pwede ba? Paka-impokrita mo. Okay. Ang sabi niya, kasalanan daw ang maging bakla at maging tomboy. Malaking kasalanan daw yan. Dahil naglatag siya ng unang Korinto 6 verse 9. Ang sabi rito sa 1 Corinthians 6 verse 9, pakikipagrelasyon sa lalaki sa lalaki. Okay. So itong si CJ Texon na to, directly, no, na inatake ang LGBTQ community na kasalanan pag bakla ka. Kasalanan pag tomboy ka. Dahil ayon nga sa 1 Corinthians 6 verse 9, no, pakikipagrelasyon sa lalaki sa lalaki. Now, the question is,
Eh, paano yung mga bakla na walang relasyon? Paano yung mga tomboy na walang karelasyon? Impyerno? Impyerno din? May mga kilala kong bakla na kaibigan na nagtatrabaho sa Index Parlor, sa Parlor, na meron siyang naging karelasyon dati na lalaki at dahil sa kabataan ng lalaking yon nakabuntis ng babae. Yung nakabuntis ng babae dahil hindi kayang buhayin ng babae at ng lalaki na karelasyon dati ng bakla dahil napakabata nila. Yung nanganak yung babae, ibinigay doon sa kaibigan kong bakla yung anak. Inadapt ni bakla yung bata. At simula noon, yung baklang yon, bagamat bakla talaga, mukhang babae, nagtatrabaho sa parlor, hindi na nag-asawa ng lalaki. Tumutok siya sa kanyang anak, nag-iisang anak na lalaki. Oh, paano yon? Kung kasalanan ang pagiging bakla, paano yung baklang yon na hindi na tinalikuran na yung pita ng laman at tumutok doon sa nag-iisa niyang anak? Pero bakla pa din siya. Nagbabra, nagme-makeup, nagtatrabaho sa parlor sa SM, sa loob. Oh, ganun pa rin siya, nagme-makeup, nagli-lipstick, damit babae, nakabra, naka-stockings, naka-heels. Pero hindi na nakikipagrelasyon sa lalaki. Hindi na nakikipagrelasyon sa lalaki. Hindi na nanlalalaki. Tumutok doon sa nag-iisa niyang anak na lalaki. Doon niya inuubos ang kanyang oras, ang kanyang pera na kinikita sa parlor, maibigay ang magandang buhay sa nag-iisang anak niya na ampon. Pero bakla pa din siya. O paano yon? Impyerno? Bago kayo manghamak ng mga bakla, ng mga tomboy, at magsabi sa kanila na hindi sila matitino, sana mag-isip at magsaliksik din tayo ng ating mga sarili. Kung ang lahat ba ng straight na lalaki matino? Kung ang lahat ba ng straight na babae matino? Sana mag-isip tayong maigi. Nakatutok at nakafocus kayo sa sexual activities ng mga bakla dahil nakikipagrelasyon sa lalaki, samantalang kayong mga lalaki nakikipagrelasyon din kayo sa hindi nyo asawa. May pinagkaiba ba yon? May pinagkaiba ba ang pakikipagrelasyon ng bakla sa lalaki sa pakikipagtalik ninyo sa hindi nyo asawa? Kapag ba humarap sa Diyos, ang lalaking may kabit at ang baklang may asawang lalaki, ligtas ang lalaking may kabit kasi straight? Ganon ba yon? Dahil straight na lalaki ka, pero dalawa naman ang kabit mo, ligtas ka kasi straight ka. So yung bakla na nagmahal ng isang lalaki at naging tapat siya dun sa lalaking yon, impyerno yon kasi nga bakla. So, mas kalugod-lugod pala tignan ang isang straight na lalaki na may dalawang kabit. So, mas kalugod-lugod pala tignan sa Diyos ang isang straight na lalaking namamakla. Kung sabihin hindi. So, kapag pwedatan nyo yung bakla, kayong mga straight na lalaki kayo, bakla lang mapupunta sa impyerno. Abanak ng tokwa naman, ikaw na nasarapan. Ikaw na nasarapan sa puwet ng bakla, tapos bakla lang na pupunta sa impyerno. Kasi bakit? Straight ka? Tigil nyo na yung ganyang mentality. Nakapag bakla, impyerno, hoy! May lalaking involved dyan. Sama nyo mga sarili ninyo. Ang gagaling ninyo Buti nga yung bakla Kahit papaano, pag nagmahal yan, isa lang. Kahit hindi straight na lalaki ang bakla, pag na-inlove ang bakla sa isang lalaki, sagad yan. Oras, pera, ibibigay ng bakla sa lalaki, ganun yan magmahal. Pero ang isang lalaki, pag nag-asawa ng babae, hindi sapat ang isa, kalimitan sa lalaki.
Di ba? Kalimitan sa lalaki may kabit. Nalosang ang asawang babae, nakakita ng sexy, ayon, kinana. Di ba? Huwag niyo sabing hindi. May mga straight na lalaki laman ng beer house, oy, dati akong GRO. Wag ako. May mga lalaki na may anak na 4. Hindi sinusustento, hindi nagbibigay doon sa asawa. Saan inuubos? Sa beer house. Wag ako. So dahil straight na lalaki, yung mga naging kliyente kong lalaking straight, sila sa langit sila, kulang mapupunta sa impyerno kasi straight sila. We, talaga? Kalimitan pa sa mga parokyano ko, may asawa. Matino ba yung ganong lalaki? Maraming lalaking adik na adik sa puwet ng bakla, wag tayong impokrita. Makapanlait kayo ng bakla, sinabi lang na bakla sa impyerno na, bakit ang lalaking may kabit? Naawa ba kayo sa mga asawa ninyo? Nagkakandako ba sa pagtatrabaho sa loob ng bahay, naglalaban, nagdilinis, nag-aalaga ng mga anak, tapos ang lalaki kakabit? Huwag niyo sabihin hindi. Ayun, langit yon. At least kaming mga bakla, pag nagmahal kami, isa lang. Isa lang. Kayong mga straight na lalaki, ilan ang mga inasawa ninyo? Sige nga. Hindi lang yung bukod dun sa pangangabit ninyo, hindi nyo pa naisip yung nararamdaman ng mga asawang binagbubuntis ninyo kung nasasaktan ba sila. Binuntis mo na, sinaktan mo pa. Kami, bagamat kasalanan ang pakikipagtalik sa kaparehong lalaki, pero hindi kami nananakit ng lalaki. Nararamdaman ng lalaki ang pagmamahal ng isang bakla dahil istiktuan ng mga bakla. Not unless yung lalaking yon si Raulo. Makikipagsabayan ng bakla sa inyo. Kung manloloko ka, manloloko din ng bakla. Pero ang bakla, pag nagmahal yan, todo yan. Ang lalaki, ang mga kagaya ko, ang pinapatulan lang namin, lalaki lang. Mas karumal-dumal lang mga lalaking straight. Bakit? Hindi lang babae pinapatulan ninyo, pati bakla. Huwag niyo sabihin hindi. Bukod sa bakla na pinapatulan ng straight, kumakabit pa kayo. Huwag kayong masyadong manghamak ng mga bakla. Huwag masyadong mababa ang tingin nyo sa kanila. Tignan din natin yung positibong aspeto ng mga kabaklaan. Ang bakla, usually, breadwinner yan. Ang lalaking straight at ang babaeng straight, mag-aasawa kayo Magkakaroon kayo ng anak. Iiwan ninyo ang inyong mga magulang dahil bubuo kayo ng sarili nyong pamilya. Saan naiiwan ang mga magulang pag tumanda? Sa bakla. Bakit? Walang anak. Walang anak ang bakla. Ang tomboy walang anak. Kapag ang straight na babae may kapatid na bakla at ang straight na babaeng ito naging single mom, at gustong magtrabaho ng babaeng yan para ma-provide yung pangangailangan ng kanyang mga anak, saan naiiwan ng mga anak? Sa kapatid na bakla. Diba? Sino mag-aalaga ng mga pamangkin? Ang bakla. Bakit? Walang anak yan. Sino nagpapaaral sa mga pamangkin? Mga bakla. Yung mga pangit nyong pagmumuka, sino nagpapaganda sa inyo? Bakla. Pag nalulungkot kayo, sino nagpapatawa? Bakla. Ilang mga bakla ang successful? Ilan mga bakla
ang binigyan ng magandang buhay ang kanilang mga magulang katulad ni Vice Ganda. Kahit kailan, ang isang bakla ay hindi umaagrabyado ng mga pamilyadong tao kasi hindi naman sila laging pinipili. Usually, ang mga bakla, parausan lang yan. Pinaparausan lang yan ng mga lalaki. Bakit? Hindi kasi nabubuntis. Pero ang mga lalaking ito, hindi nyo lang ginagawang parausan ang mga babae. Binubuntis nyo na hindi pa kayo nagsusustento. Pero ang mga bakla, tinitira nyo na sa puwet. Ang mga bakla, tinitira nyo na sa puwet, binibigyan pa kayo ng pagmamahal. Binibigyan pa kayo ng pera. Sino ba ang mas walang ya sa lipunan natin? Kayong mga straight na lalaki o kaming mga bakla para mag-condemn kayo sa amin? Sino ang mas walang awa? Kayong mga straight na lalaki o kaming mga bakla? Ilan ang mga bakla na pineperahan nyo? Ilang mga bakla ang sinasaktan ninyo? Physical. Bago nyo hamakin CJ Texon David ang kabaklaan, hamakin mo rin ang pagiging straight na lalaki mo. Dahil straight na lalaki, ligtas? Sa bakla lahat ang sisi? Bakit meron bang may straight na lalaki nagmemet ng bakla? Sana binanggit mo. Hindi masasadlak sa kasalanan ng isang bakla kung hindi nyo tinitira sa puwet ang bakla. Dapat binabanggit mo din yan. Huwag mong bibigyan diin. CJ Texon David na nanonood ka ngayon. Huwag mong bibigyan ng diin na ang bakla walang kaligtasan kasi kasalanan. Ang tumitira sa puwet ng bakla, tunay na lalaki. Sige nga, paano yung mga bakla na nag-asawa ng tomboy? Hindi ligtas? Ilang mga bakla nag-ampon ng bata at hindi na ng lalaki, pero bakla pa din? Hindi na ligtas yun? Huwag kayong banal na banal sa mga sarili ninyo, lalo ka na CJ Texon David na nanonood ngayon. Kaya kong gibain yung stud mo, maglaban tayo ng live debate. Hindi nyo naiisip, ang nararamdaman ng mga tao na may kapatid, may pamilyang bakla. Makapanlait kayo sa bakla, kala nyo naman ang dadaks nyo? Daks ka ba? Daks ka? Para manlait ka ng bakla? Hindi nilalang ng Diyos ang bakla? Sigurado ka, CJ Texon David? Sino lumalang sa amin? Si Britney Spears? Sino lumalang sa bakla, tomboy? Huwag nyo tatanggalan ng karapatan ang isang LGBTQ na tao. Para tumanggap ng kaligtasan, tao yan. Mga wala kayong awa sa LGBTQ, banal na banal ang tingin mo sa sarili mo, CJ Texon David, na board dyan sa born again? Ang daming born again na nagpapasubo sa akin. CJ Texon David, sabi mo, lalaki ka brother, bakit? Sinabi ko bang babae ako? May sinabi ba akong babae ako? Lalaki ako, may tinggoy ako. Gusto mong makita? Lahat ng baklang sinilang may tinggoy. O anong tawag doon? Lalaki, di ba? Hindi mo naisip yon? Lahat ng baklang sinilang tinitigasan. Ha? Sabi ni CJ Texon David, minamahal ko ang LGBTQ. Huwag kang magalit. Kung mahal mo ang LGBTQ, wag mong i-condemn. Anong sinasabi mong walang kaligtasan ng bakla, tomboy? Ganun ba yung pagmamahal sa'yo? Ganun ba? Tapos aakay ka ng mga tao na pumasok sumali dyan sa born again? Sa tingin mo, mako-convince mo yung mga tao dahil hinahamak mong LGBTQ community? Nasa Pilipinas ka, wake up! Bahagi na ng sangkatauhan ng LGBTQ, hindi mo na matatanggal yan. Hindi ba? Pwede naman mabuhay ng marangal ang isang bakla? Hindi ba pwede? Hindi ba pwedeng mamuhay ang isang bakla ng walang asawang lalaki?
Hindi ba pwedeng mamuhay ang isang tomboy na walang asawang babae? Anong tinatama mo kami, CJ Texon David? Saan ang pagtatama doon? Saan ang pagtatama doon? Na sinasabi mo na walang ginawa na bakla at tomboy? Ang Diyos? Ano ba ang bakla tomboy? Di ba tao? Anong sinasabi mo walang ginawang bakla at tomboy ang Diyos? Ano yung bakla at tomboy? Tao, di ba? Sino gumawa ng tao? Sino gumawa sa tao? Kung tao ang bakla at tomboy, sino naglalang ng tao? Anong sinasabi mong hindi nilalang ng Diyos ang bakla at tomboy? Sige nga. Yung sinilang ba yung bakla? Anong meron yon? Tinggoy, di ba? May tinggoy ba bakla? Meron, di ba? Oh, lalaki at babae sabi mo. O bakit? Yung sinilang ang bakla, ano yon? Baklang sanggol? May baklang sanggol? Yung mga lesbian ba nung sinilang? Tiguna? Yung mga bakla ba nung sinilang? Bakla? Oh, dalawang tao, dalawang kasarian, babae at lalaki. O bakit? Ano ba yung bakla? Ano yung bakla? Sige nga. Ano yung bakla, CJ Texon David? Dalawa ang nilikha ng tao, ng Diyos. Sabi mo, babae at lalaki. Ano yung bakla nung sinilang? Manikin? Babae at lalaki. Sige, kasarian ng tao. Yung sinilang yung bakla, ano yon? Manikin? Manikin yung ano, bakla? Di ba lalaki yon? May tinggo yon. Yung sinilang yung tomboy. Ano yung tomboy na yon? Alien? Di ba babae yon? May biyak? Huwag niyong kinokondem ang LGBTQ community, mga born again, lalo ka na CJ Texon David. Panay talak mo sa social media. Sa tingin mo, makakakuha ka ng mga tao sa mga pinagsasabi mo? 2024 na. Imulat mo yung mata mo sa katotohanan at realidad. Paano makikinig yan sa aral mo kung ikaw mismo nagko-condemn sa kanila? Hindi ba't dapat ipinapaunawa mo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos sa pamamaraan ng hindi nila nararamdaman na nadidiscriminate sila? Hindi mo kinakailangang baguhin ang kanilang pagkatao. Ang kinakailangan gawin ng isang tao sa mga LGBTQ, bigyan ng talino kung paano iiwas sa kasalanan. Hindi naman nila kailangan pang magpaka-straight na lalaki. Hindi naman kailangan ng tomboy na magpaka-straight na babae. Ang kailangan lang nila, magkaroon ng talino kung paano iiwas sa kasalanan. Turuan mo, wag mong i-condemn. Condemn ka ng condemn eh. Matitino ba mga straight na lalaki? Condemn ka ng condemn sa mga bakla? Ilang mga lalaki tumitira ng bakla sa puwet? Sige nga. Hindi mo sinali yon? Straight yon. Diring-diri ka sa bakla, pero hindi ka nandidiri sa mga lalaking straight na tumitira ng bakla sa puwet? Muhing-muhi sa mga lesbian, sa mga tomboy, muhing-muhi. Pero hindi mo tinanong sa sarili mo kung ilang mga straight na babae ang nagpapakamay sa tomboy. Real talk yan. Maraming straight na babae na nagpapakain. Wag mo sabihin hindi sa akin CJ Texon, ba't di mo sinama? Oh, bakit hindi mo sinama CJ Texon David yung mga straight na lalaki nagpapasubo? Bakit sa bakla ka lang nakatutok? Nagiging immoral lang isang bakla dahil sa straight na lalaking tumitira ng puwet. Wag mo sabing hindi. Wag mo sabing hindi. CJ Texon David, nagiging immoral lang isang bakla kasi tinitira ng straight na lalaki sa puwet ang bakla. Bakit hindi mo sinali yon? Oh, bakit kapintasan ng bakla at pagiging immoral ng bakla lang ang binabanggit mo? Bakit hindi mo rin sinabi at binanggit ang pagiging immoral ng mga straight na lalaki? Oh, sige nga, kung immoral ang bakla dahil nakikipagtalik sa lalaki, immoral din ang straight na lalaki dahil tinitira nyo puwet ng bakla. Bakit hindi mo yung sinali? Isali mo yon. Ano yan?
Kayo nasarapan sa puwet ng bakla, kami mapupunta ng impyerno? Ha? Kayo ang paniwasiwas sa puwet ng mga bakla? Tas bakla lang ang mapupunta sa impyerno? Nag-iisip ka? Nagiging immoral ang isang bakla dahil sa straight na lalaki, dahil panaitira nyo sa puwet ng bakla. Bakla lang maliligtas, sasabihin mo, maglalatag ka pa sa akin ng unang Korinto 6 verse 9? Pakikipagrelasyon sa lalaki. Yung lalaki na yon hindi ba straight? Yung 1 Corinthians 6 verse 9 na pakikipagrelasyon sa lalaki, hindi lang bakla yan. Oy, may straight na lalaking ka-involved dyan. Ang galing-galing mong pagdiinan ng LGBTQ, hindi mo pinagdiinan ng straight na lalaki na namamakla? Hindi mo pinagdiinan ng mga straight na babae na nagpapakain? Condemn kayo ng condemn ng LGBTQ, pero hindi nyo naisip? Maraming mga straight na lalaking babaero? Ang daming straight na lalaki na nagpapatsupa? Ang daming straight na lalaking tumitira ng puwet ng bakla? Oh, CJ Texon David, sabi niya si Satanas ang author ng kabaklaan. Hoy! Hindi lang kabaklaan, pati mga straight na lalaking tumitira ng puwet ng bakla. Kung si Satanas ang author ng kabaklaan, sino ngayon ang author ng straight na lalaking hindi kontento sa iisang asawa? Sige. Kung si Satanas ang author ng kabaklaan, ay yung mga straight na lalaking nangangabit, sinong may author? CJ Texon David. Sige, sagot. Sumagot ka, CJ Texon David. Si Satanas din. Yung straight na lalaking tumitira ng puwet ng bakla, sino ang author? Sino ang author? Sagot. Huwag mong bibigyan din yung bakla lang. Linis na linis ka sa sarili mo dahil straight na lalaki ka? Talaga ba? O, yun naman pala eh. O, sa'yo na nanggaling yung tumitira ng bakla na straight na lalaki. Si Satanas din ang author. Eh, bakit hindi mo yun din pinagdiinan? Nung nag-video ka. Dapat pinagdidiinan mo yun. Wag ka lang kukulong sa bakla, kumulong ka rin sa katulad mong straight. Anong klaseng utak yan? Nagkakasala ang bakla dahil may straight na lalaking tumitira ng bakla. That's it. Ganon ka basic. Hindi ako papayag na sasabihin mo, ang Diyos walang ginawang bakla at tomboy? So sinasabi mo ba ang Diyos gumawa ng straight na lalaki para tumira ng bakla? Sinasabi mo ba na ang Diyos naglikha ng straight na lalaki para magpasubo sa bakla? Oh. Ano accept the truth will set you free? Tanga! CJ Texon David. Ikaw ang i-accept the truth will set you free dahil unang-una protestante ka. Yan ang unang-una mong tanggapin. Protestante ka, hindi kayo tatag sa Jerusalem. Dahil walang sekta doon. The truth will set you free, protestante ka. Bakit ba naparito si Kristo? Para saan? Sa mga katulad mong banal? CJ Texon David? Ha? Ano ang sinabi mo dito? Unang Timoteo 9:10. Sabi mo dito, CJ Texon David, unang Timoteo 9:10, kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ibinigay ang kautusan para sa mga bakla. Bakit? Makasalanan kasi. Diba? Ibinigay ng Diyos ang kautusan para din sa mga bakla. Bakit ibinigay para sa mga bakla? Dahil makasalanan yan. Anong tingin mo sa sarili mo porkit straight ka, go to heaven? Ganun ba yon? Hoy Mark Hugo, ng Iglesia ni Cristo, ang tigas din ng mukha mo.
Si Atty. Topacio. Bakla yun. Bakla yun. Oh, Iglesia ni Cristo. Yung abogado ninyo si Topacio. CJ Tacson David. Ang sekta mo ba na born again? Wala kayong bisexual? Talaga ba? Sige nga. CJ Tacson David. Walang silahis? Sa sekta ng born again? Hoy, CJ Tacson David, ano nagtuturo ka ng may pagmamahal? Hindi ka nagtuturo ng may pagmamahal, nagtuturo ka ng mali. Anong pagmamahal pinagsasasabi mo? Ang pagtuturo mo, walang pagmamahal. Ang pagtuturo mo, mali. Sabi ni CJ Tacson David, sekta namin, nung hindi pa nakikilala sa Panginoon, meron. Pero nung nabago, wala na. Nabago, wala na? Wala sa inyo silahis? Talaga? Talaga ba? Yung panahon na nagtatrabaho ko bilang GRO, ang dami kong kasabayang bakla na born again, oy. Sabi ni CJ Tacson David, tama ba mag-sex ang kapwa lalaki? Hindi. Pero lahat ba ng bakla nakikipagtalik sa kapwa lalaki? Ha? Sige. Lahat ba ng bakla nakikipagtalik sa kapwa lalaki? Paano yung mga bakla na nag-asawa ng tomboy? Oh, bakla yon. Oh, nung ikinasal sa simbahan, yung bakla nakabihis babae. Yung tomboy naka-Amerikana. Nagpakasal. Oh, pero bakla tomboy pa rin yon. Oh, sige. Lahat ba ng bakla nakikipagtalik sa kapwa lalaki para i-condemn mo? Na walang kaligtasan ng bakla? Oh, bakit? Sabi ni CJ Tacson David, hindi pala tama. Bakit proud ka na nakikipag-sex sa kapwa mo? Proud ako na nakikipag-sex ako sa kapwa ko? Meron akong nilatag, wag kang talon. Wag kang lulundag, CJ Tacson David. Kahit kailan, hindi ko tinuruan ang mga kapanalig kong Katoliko na makipag-sex sa kapwa lalaki. Proud ako sa pagiging bakla ko. Proud ako kasi ganito ako. At niyayakap ako ng mga tao. Pero kahit kailan, hindi ko tinuruan ang mga LGBTQ community na makipagtalik sa kapwa kasarian. Fake news ka. Anong sinasabi mo? Na proud ako na nakikipag-sex ako sa kapwa lalaki. Kailan ko sinabi? Ang husgahan mo, yung ginagawa. Hindi yung tao mismo. Oh, sinabi ko yan. Yes. Noon? Oo. Hindi mo yata alam eh. Oh, talagang alam ng tao yan noon? Pokers ako noon. Bayaran. Oh, paano yan? Hindi ko na ginagawa yon. Hindi na ako pokpok ngayon. Oh, pero ganito pa rin ako. Oh, paano ang isang bakla na wala ng karelasyong lalaki? Impyerno kasi bakla? Anong utak meron ka? Nasusukat ba ang pagiging lalaki pag nakabuntis ka ng babae? Matatawag kang lalaki pag bumuntis ka ng babae, hindi ka na bakla? So ano ngayon ang tawag? Sa mga lalaking maraming kabit, bruskong-brusko sa'yo? Kasi maraming inanakan? Ha? Ganun ba ang tunay na lalaki sa'yo sa paningin mo? Maraming binuntis? Oh, paano yung mga kagaya namin? May mga bakla na hindi yan nag-asawa, nag-ampon ng bata. Tumutok dun sa batang inampon. Binigyan ng magandang buhay. Pero hindi na ng lalaki. Pero bakla pa din. Impyerno yon? Si OG Diaz. Oh, aminadong bakla siya pero may asawang babae. Wag mo nang alamin CJ Tacson David ang pangalan ko. Sanrio, tawag mo sa akin. Ang gagaling yung mga born again kayo? Banal na banal ang tingin nyo sa mga sarili nyo?
Banal na banal? O bakit? Anong magibaling sa lalaking maraming babae? Bakit? Huwag mong bibigyan diin lang dito yung mga pagkakamaling nagagawa ng isang bakla. Ipagbigyan diin mo rin yung nagagawang pagkakamali ng straight na lalaking gaya mo. Huwag kang impokrito. Ang galing-galing mong puwingin ang isang bakla pero hindi mo kayang silipin ang nagagawa ng straight na lalaki. Oh. Di ba? Inaatake mo yung mga pagkakamali ng bakla, ngayong inaatake ko yung ginagawang pagkakamali ng straight na lalaki, umuusok ka. Ba't ka umuusok? Ang dami-daming straight na babae, saksakan ng landi. Alam nang may karelasyon yung tao, nilalandi yung lalaki. Sabihin yung hindi. Sos, wag nga ako. Kasabihin mo sa akin, CJ Texon David, wag kong isegue yung mga lalaking maraming naging babae. Bakit? Pero ikaw, kinakaps lock mo yung pagkakamali ng mga bakla. Eh yung pagkakamali ng mga straight na lalaki, bakit hindi mo i-caps lock? Pagdiginan mo. Ang dami-daming straight na lalaki na nagkalat sa lansangan, tumitira ng puwet ng bakla. Huwag kang impokrita. Anong tingin nyo sa mga lalaki ng born again? Diretso kayo langit? Flying without wings? Felix Manalo? Sos? Oh, CJ Texon David, tatanungin kita. Lahat ba ng bakla may asawang lalaki? Sige. Lahat ba ng bakla may asawang lalaki? Yes or no? Lahat ba ng bakla na ay nakikipag-sex sa lalaki? Lahat ba ng bakla? Yes or no? Sagot! Wala bang bakla na nag-asawa ng babae pero bakla pa din? Wala bang bakla na nag-asawa ng tomboy? Bumuntis ng tomboy? Bakla pa rin, pero bakla pa din? Wala? Wala bang bakla na namuhay mag-isa? Wala bang bakla na umampon ng bata at hindi na nag-asawa? Binago ng bata na inampon? Makapag-condemn kayo sa LGBTQ, kayong mga born again kayo, linis na linis ka? Kayo ba unang nag-born again? Pa-born again ka pa? Yang sekta mo ba unang nag-born again? Sabi ni CJ Texon David, ikaw, nagkakagusto ka ba sa lalaki? Oo. Nagkakagusto ako sa lalaki, nagkakagusto ako sa babae. Crush na crush ko si Andrea Brillantes. Gandang-ganda ako sa mukha. Yes! Uma-admire din ako ng lalaki. Crush na crush ko si si Kyle. Yung partner ni Andrea Brillantes. Crush na crush ko. Oh. Eh, paano kung walang sex? Nagkaka-crush ka lang. Impyerno yon? May impyerno ang isang bakla na nagka-crush sa isang lalaki, pero walang sex? Impyerno? Sige nga. Sige nga, pakilala mo nga ako. Oh, ano masama sa nagkagusto? CJ Texon David, ingrata lang yung di nagkakagusto. Ano yung emosyon mo? Bato? Wala bang lalaki na humahanga sa kapwa lalaki? Wala? Wala bang lalaki na humahanga sa kapwa lalaki? Maraming lalaking humahanga sa akin. Kung paano ko maglatag ng aral ng aming simbahan, bakla sila? So lahat yon impyerno. Oh, lahat ng uma-admire sa akin ng mga straight na lalaki at pamilyado, impyerno? Ha? Impyerno? Napaka-ingrata mo naman, CJ Texon David. Paano yung mga lalaki na hinahangaan ako? Yung mga lalaking gustong-gusto ako, impyerno yon? Oh. Paano yung mga babae na gustong-gusto ako? So, lalaki na ako. Lalaking straight na ako kasi may mga babaeng nagkakagusto sa akin. Ganun ba yon? Hanggat hindi ka nakikipagtalik, wala kang ginagawang masama kahit bakla ka pa. Saksak mo sa kokote mo yan. Ha? Hanggat hindi ka nakikipag-sex,
Ha? Saksak mo to sa kokote mo. Bakla ka man o tomboy ka, hanggat hindi ka nakikipagtalik, wala kang ginagawa na masama. Hindi kasalanan ang maging bakla. Paano yung mga bakla na walang sex, pero bakla? Impyerno? Ganon kayo ka-impokrito? Yung mga bakla na may asawang babae, impyerno kasi bakla? Ganon kayo ka-impokrito? Di nga? Imbis na kaawaan nyo yung LGBTQ at ipaliwanag sa kanila kung ano yung mga dapat na hindi nila gawin at pwede naman silang maging sila pa din. Hindi eh. Diretso yung sinasabi, impyerno mga bakla, talaga? Tapos hindi mo bibigyan ng caps lock? Yung mga straight na lalaking tumitira ng bakla? Wow, hanep! Ang linaw-linaw, ikaw pa sa'yo pagaling tong sitas na to, si J. Texon David. Unang Timoteo 9 verse 10, kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Bakit ibinigay ng Diyos yung kautusan sa mga bakla? Kasi mahal ng Diyos ang makasalanan. Ha? Naparito ang Diyos para sa mga makasalanan, naparito ang Diyos para sa mga bakla, hindi lang sa inyong mga straight. Nakarinig ka lang ng bakla? Bakit wala bang baklang nag-aasawa ng babae? Nilalahat mo? Wala bang bakla na nag-aasawa ng lesbian? Babae pa din yon? Nilalahat mo? Wala bang lesbian na nag-asawa ng lalaki dahil nabuntis? Pero lesbian pa din? Oh, ano? CJ Texon David, wala bang bakla na nag-asawa ng babae? Sumagot ka. Categorical yung tanong ko sa'yo. Sige nga. Walang bakla na nag-asawa ng bilat? Sagot. Bibigyan kita ng isang sitas. Ha? Bibigyan kita ng isang sitas. Para maintindihan mo. Unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat, ng tao ay mga ligtas. Unang Timoteo 2 verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Yung bakla hindi tao? CJ Texon David? Ibig, pag sinabing ibig, desire, nais ng Diyos na ang tao ay mga ligtas. Nais ng Diyos. Nais ng Diyos na ang tao ay mga ligtas. Hindi ba tao bakla? Hindi ba tao tomboy? Kaya nga dito sa sinasabi mo, sa unang Timoteo 9 verse 10, kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Kaya binigay ang kautusan ng Diyos kaya ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga bakla kasi ibig niya ring maligtas ang isang bakla. At hindi lahat ng bakla may asawang lalaki. May bakla na may asawang babae. Baka yata nakakalimutan mo. Ilan ang mga kaibigan kong trans na katulad ko na ang asawa babae? Bakit? Gustong magkaroon ng anak. Bago ka magsalita, tignan mo muna ang iba't ibang kategorya ng mga bakla. May bakla na mukhang babae at may dede pero ang asawa babae. Bakit? Ayaw tumanda ng nag-iisa. May mga babae na nagmamahal ng mga trans. Lumabas ka. Pumunta ka ng lansangan. Tignan mo ang mukha. Ang iba't ibang mukha ng kabaklaan. 2024 na.
Hindi na uso ngayon yung sinasabi mo na kapag bakla ka sa lalaki ka lang pwedeng pumatol. Ang daming sumasanay ng Miss Gay pero ang asawa babae. May mga anak pang kasama. Hindi mo alam yon? May mga magagandang bakla na sumasali ng Miss Gay dahil yon ang ibinubuhay niya sa kanyang mga anak. Ginagawang trabaho ang Miss Gay. Nakakilala ka, marami ka bang kilalang bakla? Hindi mo ba alam na ang mga Miss Gay ginagawang trabaho ng mga bakla yan? At ang iba, sa sumasali sa Miss Gay, may asawang babae, may anak pa. Oh, paano yon? Impyerno yon? Bakla, oo. Pero may asawang babae, may anak. Oh, hindi nyo alam yon? Dapat alam mo yan. May ganyang klaseng bakla. Paano kapag napanood yung pinagsasabi mo? Nasa Pilipinas ka, oy, unggoy. Ang Pilipinas, ang nagpapasaya dito, mga LGBTQ. Pumunta kayo ng comedy bar. Ang mga bakla nasa comedy bar, samantalang ang straight na lalaki nasa beer house. Wala ka yatang alam eh. Inaral mo ba ang iba't ibang mukha ng mga bakla? 2024, alam mo ba ang mga millennial LGBTQ ngayon? Wala ka yatang alam eh. Ang daming mga bakla na mukhang babae sumasali sa Miss Gay pero hindi nyo alam may asawang babae yan, may anak. Ang dami ko kaibigang ganyan. Hindi mo pagkakamalang lalaki pero hindi nyo alam may asawa yon, may dalawang anak. Maraming mga bakla magpapatotoo niyan. Bakit? Dahil may mga bakla na nangangarap pa ding magkaroon ng sariling anak. At kapag nagkakaroon na sila ng anak, doon sila nagbabago. Hindi na sila nanlalalaki, pero ginagawang trabaho ang Miss Gay. Oh. Wag mong sasabihin na hindi nila lang ng Diyos ang bakla at ang tomboy. Maraming tomboy na ang trabaho, tricycle driver. May mga tomboy na nakikita dyan sa palengke nagtitinda. Pero ang asawa, lalaki. Oh, may mga tomboy din na nangangarap magkaroon ng anak pero hindi na bago ang kanilang ugali. Ang kanilang pagkilos. Shhh. Hindi kaya. Pasok na. Makapag-condemn kayo? Banal na banal? Kala ni CJ Texon David, walang bakla sa inyo. Oy! Ang daming paminta sa inyo, no? Pwede ba? Ang daming paminta sa inyo. Kalimitan pa sa mga pastor ng born again, may kabit. Wag nga ako. Yung ibang pastor pa dyan sa born again ninyo, yung iba dyan sila his, wag ako mga inday. Don't me. Sos! Makapag-discriminate kayo sa mga tomboy, eh hindi naman lahat ng tomboy immoral. Ang titigas ng mga bagang nyo. Lahat ba ng tomboy immoral? May mga tomboy na pinipilit umiwas sa kasalanan. May mga tomboy na may asawang lalaki. May mga tomboy na nag-asawa man ng babae, pero nagkakaroon na sila ng kasunduan na wag nang magtalik. Titignan nyo rin ang iba't ibang mukha ng mga lesbian. Wag kayong hangal. Nakakita lang ng lesbian, sukang-suka? CJ Texon David? Banal na banal ba yung mga kaanib ng born again? Ang dami-daming mga born again na namamakla. Wag nga ako. Pwede ba? Makapag-usig kayo sa mga sa LGBTQ ng Catholic Church? Pwede ba? Sos! Itong mga protestanteng to, banal na banal yung tingin nila sa porkit street, banal talaga. Eh kalimitan sa street, sarap na sarap sa puwet ng bakla, wag ako. Sos! Ang dami-daming street na lalaki, kahit sa Iglesia ni Cristo, ang dami ko naging ex dyan.
2024 na, mga unggoy. Diring-diri sa sa bakla, Iglesia ni Cristo. Si Atty. Topacio, bakla may anak. So hindi lahat ng bakla immoral. Born again, diring-diri sa bakla. Ang dami nyong silahis. Dami nyong paminta. Mga mukha kayong tubol. Huwag nyo sabing walang tomboy sa inyo. Dami-dami nagpapakain na born again, no? Excuse me, no? Sarap na sarap sa lesbian. Makapanlait kayo, makapang-degrade kayo sa bakla at tomboy na parang may sakit na nakakadiri. Wow, lahat ng straight na lalaki matino talaga. Kayo mga straight na lalaki, hindi na nga kayo kontento sa mga asawa nyo, nangabit pa kayo. Hindi na nga, bukod sa pangangabit ninyo, nagpapasubo pa kayo sa bakla. Huwag nyo sabing hindi. At least kaming mga bakla, kapag na-inlove kami, sa isa lang. Lalaki lang talaga. Kayong mga straight na lalaki, niloko nyo na yung asawa ninyo, pinagpalit nyo pa sa ibang babae, hindi pa kayo nakontento, nag-enjoy pa kayo sa kwetang bakla. Linis na linis, pero sarap na sarap naman kayo sa tumbong. Pwede ba? Wake up. It's 2024. We have to be open-minded na talaga. Ang Catholic Church, tinatanggap ang bakla at ang tomboy dahil naniniwala pa rin ang Catholic Church na ang bakla, bagamat sila ay bakla, pwede pa rin silang magbago. Ang problema lang naman kasi sa pagiging bakla at pagiging tomboy, yung kasalanan. Pero may mga bakla, tatandaan natin mga kapanalig, may mga bakla na may anak at asawa. May mga bakla na katulad ko na sumasali yung iba pa sa Miss Gay, may anak. Ang daming sumasali sa Miss Gay na may mga dede pero may asawang babae, may mga anak. Yan ang realidad yan ang tunay na mukha ng mga LGBTQ. May mga lesbian na may asawang bakla, may anak. May mga lesbian na may asawang straight na lalaki na katuluyan best friend niya. Dahil nabuntis. Yung mga pagkilos, yung mga pananamit, o kung paano magsalita, o paano mag-isip, may mga bagay na hindi na natin pwedeng baguhin. At ang tangi lamang na pwede nating mabago sa kanila is wag lang gagawa ng ikasasakit sa kalooban ng Diyos. Wag lang gagawa sa ika-o-offend ng Diyos. Kung ikaw ay tomboy, mukha kang lalaki, damit lalaki ka, but as long as yung actions mo naman ay hindi naman na o-offend ang Diyos, go ahead, be yourself, serve the Lord. Kaya nga kautusan 'di ba? Kaya nga 'di ba 10 commandments. Ang dalawang pinakamahalagang utos ni Christ, utos. Huwag ka lang lalabag doon sa utos. Kung ginagawa mo naman yung kautusan ng Diyos, kahit ganyan ang itsura mo, anong masama? May mga taong ang may mga taong ang nasa lansangan, 'di ba? Walang damit. O so yun, mahalay yun. Mahalay sila kasi wala silang damit. Pero hindi ganun Hanggat hindi mo nilalabag ang commandments ng Diyos, kahit ano pang suot mo, kahit ano pang timbre ng boses mo, kahit ano pa ang itsura mo, tanggap ka ng Diyos. At ibinibigay ng Diyos ang simbahan sa bawat tao. Kaya nga ang sabi dito sa 1 Timoteo 9 verse 10, ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ibinigay din po ang kautusan sa mga bakla ng Diyos. Bakit? Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Unang Timoteo 2:4,
na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y magligtas. Nais ng Diyos na maligtas ang tao. Desire ng Diyos na maligtas ang tao, kaya ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga bakla dahil mahal niya yan. Sa mga tomboy, mahal niya yan. Kaya naniniwala ang ating simbahan na kapag ang isang bakla o ang isang tomboy hindi man mabago ang pagkilos, at least mababago natin yung ginagawa nilang immorality. Kahit ano pa ang itsura ng bakla, pero hindi ka naman gumagawa ng immoral, walang masama doon. Kahit ano pa ang itsura ng tomboy, kung hindi naman siya gumagawa ng immoral, wala pa ring masama doon. At wag niyong paiikutin ang salitang immoralidad sa bakla at tomboy dahil maraming straight na lalaking immoral. Maraming straight na babaeng immoral. Bakit? Dahil lahat ng tao may kapintasan. Lahat ng tao may kasalanan, walang matuwid sa mata ng Diyos kahit sino sa atin dito, oy. Condemn kayo ng condemn, gayto ginagawa ng bakla, gayto ginagawa ng tomboy. Bakit hindi nyo idamay ang mga sarili ninyo, mga matutuwid ba kayo? Makapanlait kayo? Akala nyo ganon kadaling maging bakla? Sino naman ang gugustuhin maging bakla ng isang tao na peperahan ng lalaki? Sinong gugustuhin maging bakla tas ang katawan pang construction? Tapos na ang haba-haba ng buhok, naka-lipstick, balbasarado. Sino bang may gusto na maging bakla ng nilalait ka ng lipunan? Wala. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. At yung mga bagay na yan, Diyos na lang ang nakakaalam. Kaya kung ano man ang nagiging pagkakasala ng bakla at ng tomboy, hayaan nyo ang Diyos ang humatol, hindi kayo Diyos. Dahil kayong mga straight na lalaki din, marami kayong ginagawang kaimuralan. Mga hindi kasal, mga may kabit, mga pumapatol ng bakla, mga nangre-rape, namimera ng matatanda, callboy. Sige nga. Kaya wag na wag kayo, mga hamak, ng kahit na sinong LGBTQ, pare-pareho lang tayong may bulok na tinatago. Pare-pareho lang tayong may kabulukan. Wag niyong inahamak ang simbahang Katoliko sa kapintasan at kahinaan. Dahil lahat ng mga iglesia na mga kaanib may kapalpakang ginagawa. Yan ang isasaksak nyo sa mga kokote nyo. At huwag nyong sasabihin sa akin, lalo ka na CJ Texon, David, na nagbago ka simula nag-born again ka. Choice mo yan. Hindi ka tinuruan ng simbahan maging lasenggo ka. Hindi nagtuturo ang aming simbahan na mag-addict ka. Hindi nagtuturo ang aming simbahan na magpakapariwara ka dyan. Kung nagbago ka dahil nagdesisyon kang magbago, huwag mong isisi sa simbahan. Bakit naman ako? Prosti ako. Ngayon hindi na. Nagbago ako sa ilalim ng Iglesia Katolika kasi gusto ko. Choice ko. Kung gusto mong magbago, magbago ka. Huwag mo isisi kung kani-kanino. Yung pagiging lasenggo mo bilang Katoliko ka noon na nag-born again ka, nagbago ka, kasalanan ng simbahan? Sinabi ba ng simbahang Katoliko sa'yo na makipaglaklakan ka dyan sa kali gabi-gabi? Choice mo yon. Yung pagiging lasenggo mo, kung talagang lasenggo ka nung Katoliko ka, lasenggo ka. Anong kinalaman na Katolikong simbahan dun sa pagiging lasenggo mo? Kinausap ka na simbahang Katolika? Na maging lasenggo ka? At kung ano man ang mga nagiging pagkakamali ng mga kaanib ng simbahang Katolika, personal life nila yon. Meron tayong freedom. Meron tayong free will.
As long as hindi heretiko ang tinuturo sa'yo, wala kang pakialam sa kung anumang sistema ng pamumuhay ng bawat tao. Choice nila yon. Hayaan nyo ang Diyos ang problema sa kanila. Wala kayong pakialam kung meron kayong nakitang pare na may babae. Hayaan nyo ang Diyos at ang simbahan ng problema. Hiyang-hiya ko sa mga pastor nyo. Ang daming pastor na bakla. Ang daming pastor na nang-rape. Lahat ng mga tao ay may kapintasan at may kahinaan. Huwag kayong manlalait. Hindi perpekto ang tao. Araw-araw nakakagawa ng mali ang tao. At huwag nyo ring lalaitin ng mga bakla. Hindi lahat ng bakla ang asawa lalaki, may baklang may asawang babae. Tignan nyo rin yung mga nagagawang mabuti ng mga bakla, hindi yan sinusuka ng simbahan. Imbis na turuan ninyo kung paano sila iiwas sa kasalanan, kinokondemn nyo mga born again kayo. Kaya sa lahat ng LGBT community dito, wag kayong papasok sa born again. Mga diring-diri sa baklayan. Ganyan ba yung mga ngaral ng born again? CJ Texon David? Ganyan ang tinuturo sa sekta ng born again, mandiri sa bakla. Pero hindi kayo nandidiri sa mga lalaking namamakla. Ganyan tinuturo sa born again? Na mandiri kayo sa tibo? Pero okay lang sa inyo yung mga babaeng pumapatol ng tomboy. Lahat ng tao may kapintasan. Mamaya-maya sasabi-sabi kang babakla-bakla ka pero panay masturbate mo gabi-gabi, nanonood ka ng porn. Oh. Bakit lahat ba ng straight? Decent at matino? Baka mamaya gaganyan-ganyan ka magsalita, panay-nood mo naman ng porn. Masturbate ka, di ba alam na kasalanan yung masturbation? Wala namang pinagkaiba sa sex yun? Di nyo ba yun alam? Ang masturbation, walang pinagkaiba sa sex. Bakit nagiging kasalanan ng sex? Bakit nagiging kasalanan ng sex sa hindi asawa at sex sa lalaki at sa lalaki? Dahil ba dun sa sex? Hindi. Dahil may similya. Yung similya na yon buhay. Kahit mag-masturbate ka, wala yung pinagkaiba sa pakikipagtalik. Bakit? May similya. Kaya ayaw ng Diyos ang lalaki sa lalaki, hindi dahil parehong lalaki, dahil mamamatay yung similya, dahil wala namang sinapupunan ng bakla. Kaya hindi yan pinalulunok. Yun ang dahilan. Yang mga nakikipagtalik na nagwi-withdraw, mortal sin yan. Hindi nyo alam? Yung mga lalaki na may asawa na ayaw mo nang mag-anak pero wini-withdraw nyo, wala yung pinagkaiba sa masturbation. Yung similya na mamatay, tao yun. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos. Yung lalaki sa lalaki, hindi dahil parehong lalaki, kundi dahil dun sa similya na mamatay kasi. Siyempre, kapag pinasok mo nga naman sa puwet, at dun mo nilagay yung similya, mabubuhay ba yung similya? Di ba hindi? Hindi naman issue dito kung puwet mo sa puwet mo pinasok, o sa bibig mo pinasok. Ang issue dito yung similya na mamatay. Kaya hindi siya pwede na wini-withdraw. Yon yung point doon ng Diyos. Huwag mong i-withdraw. Yon ang mortal sin. Kaya nga ayaw ng simbahan ng mga contraceptive pills. Hindi pabor ang simbahan sa Ligate. Pro-life tayo. Pag sinabing pro-life, huwag kang papatay ng tao kahit death penalty. Kapag ba naglabas kayo ng similya, kahit pinasok mo pa yan sa mani ng babae, kahit sa mani pa ng babae, pero kapag yan inilabas mo sa mani ng babae, mabubuhay yung similya, hindi, mamamatay. Ano yung similyang yon? Tao yun. Mortal sin yan, pumapatay ka ng tao. Masturbation, naglalabas ka ng similya. Mortal sin yun, yung similya, tao yun. Ganun din sa bakla at sa lalaki. Hindi issue dito kung sa puwet mo pinasok o sa bunganga mo pinutok. Ang issue dito yung similya mamamatay kasi nga hindi naman nabubuntis ang bakla.
That's the point. Ayaw ng Diyos magtalik ang lalaki sa lalaki kasi hindi nabubuntis yung lalaki. Yun yung dahilan. Ayaw ng Diyos sa lesbian kasi napumatol ang babae sa babae, hindi kasi nakakabuntis ang tibo. Ayaw din ng Diyos na magtatalik ang babae at lalaki tapos hindi mo asawa. Ayaw niya yan. Ayaw ng Diyos na magtatalik ang babae at lalaki tapos iwi-withdraw mo, ipuputok mo sa labas. Kasalanan yan. Bata yon, semilya yon. Any form of sex, any form ng sex, kapag naglabas ka ng similya at hindi mo ito nilagay sa tamang punlaan, mortal sin. Either you are a woman, you are a man, a gay, and a lesbian. Ang similya ay inilalagay sa loob ng sinapupunan, sa matres. Hindi sa bibig na pinalulunok nyong mga lalaki. May tamang lalagyan ang semilya. Ipinupunla yan sa loob ng matres ng babae, hindi sa labas. Hindi sa banyo. Hindi sa kwarto habang malakas ang ulan. Ipinupunla ang similya sa babaeng asawa mong kasal. At hindi yan wini-withdraw. Binubuhay yan. Dahil ang similya ay buhay. Kaya wag kayong magko-condemn ng LGBTQ dito. Hindi yan dahil sa babae ka, hindi yan dahil sa lalaki ka. Ang usapin pagdating sa sex, semilya. Buhayin mo yung semilya. Yan ang reason kung bakit ayaw ng Diyos ang sex ng lalaki sa lalaki. Dahil hindi nabubuhay ang semilya. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos sa tomboy at sa babae. Dahil namamatay ang similya. Dahil ang similya na yon ay tao. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na kapag ikaw ay mag-aanak, kasal ka. Bakit? Dahil buhay yon. At ang buhay ng may similya ay sagrado. Lahat pa yan. Kahit na babae at lalaki ka, pag kayo ay nag-anak ng hindi kasal, wala kayong pinagkaiba sa bakla at lalaki. Mortal sin yan. Kahit ipagmalaki mo pang straight na babae ka at asawa mo straight na lalaki, kung hindi ka kasal, wala kayong pinagkaiba sa tomboy na may asawang babae. Pareho kayong nasa mortal sin. Kaya wag kayong magmalinis. Ang may karapatan lamang na tumindig at manindigan ay yung mga mag-asawang kasal. Kaya pag hindi ka kasal, hindi kayo kasal, wala kayong karapatang mag-condemn ng bakla at tomboy. Kahit at kung kasal ka naman, dapat ikaw ay maging inspirasyon sa mga hindi kasal na magpakasal kayo. Mortal sin kasi yan. Ha? Uulitin ko ha. Sex without marriage is mortal sin. Ayaw ng Diyos ang lalaki sa lalaki o yung relasyon ng bakla at lalaki, hindi dahil sa bakla o dahil sa lalaki kang pumatol ka ng bakla. Ayaw ng Diyos ang bakla sa lalaki dahil lang sa semilya. Namamatay kasi yung semilya. Kahit iputok mo sa puwet yan, hindi yan mabubuhay, mamamatay. No? Mamamatay, bakit? Wala kasi ang sinapupunan. Ganon din ang tomboy. Kahit na makailang kamay-kamay yan sa babae, kaw, kap, with feelings at tunog-tunog pa, ayaw yan ng Diyos. Bakit? Dahil din sa similya. Hindi naman nakakabuntis ang daliri.
Diba? Ganon din sa mag-asawang babae at lalaki. Ayaw ng Diyos na bumuo kayo ng bata nang hindi sagrado, nang hindi kayo kasal. Bakit? Kasi ang buhay ay sagrado. Kaya dapat kasal muna. Yang mga tatlong yan, no? Yang tatlong yan ang dahilan kung bakit may salitang karumal-dumal. Pas mo ito. No? Yan ang dahilan. Kahit na straight na lalaki ka pa, kung ikaw naman ay may kabit, wala kang pinagkaiba sa bakla na may karelasyong lalaki. Mortal sin pa din yun. Wala namang ano yan eh. At pag sinabi kasing mortal sin, halimbawa nagsinungaling ka, mortal sin, pare-pareho lang ng bigat yan. Piso ang ninakaw mo, o 1 milyon ang ninakaw niya, parehong hatol yon, magnanakaw ka pa din. Kahit anumang uri ng kasalanan, basta't ito'y mortal sin, pare-pareho ng timbang yan. Kahit sabihin mong babae at lalaki ka, kung babaero ka, pare-pareho lang tayo ritong paparusahan ng Diyos dahil nakikipagtalik tayo sa hindi natin asawa. Kaya wala tayong pinagkaiba sa isa't isa. Kaya bago kayo manghamak ng LGBTQ, lalo na't nasa mga katolikong bakla at tomboy, background check din kayo. Kung mga banal ba kayo, no? Mag-background check kayo. Huwag kayong banal na banal sa mga sarili ninyo. Pare-pareho lang tayong may kabulukan dito. Pare-pareho tayong may kapintasan. Kaya hindi yan ikinagagalak na makita mo na makitaan mo na kapintasan ng tao. Tuwang-tuwa ka? Tuwang-tuwa? Hindi yan ikinagagalak dahil may kapintasan ka din. At kung ang kapintasan mo din ay lumantad at tuwang-tuwa mga tao, ano mararamdaman mo? Masasaktan ka. Wag mong iparamdam sa ibang tao ang bagay na ayaw mong maramdaman. Kung alam mo na pag ginawa sa'yo yon ay masasaktan ka, wag mong gagawin sa kanila. No? Kung alam mo yung pakiramdam nung nararamdaman ng taong yon, wag mong ipararamdam doon. Bigyan mo ng pag-asa ang isang tao na magbago. Pero wag mong pilitin na baguhin ang kanilang pagkatao. Hindi ganon kadali ang pagbabago. Hindi ganon kadali yan. Kaya wag mong pilitin. Suportahan mo, bigyan mo ng pag-asa. Hayaan mo siya ang kusang magbago. Wag mong piliting magbago. Wag ka lang mananawa, naturuan siya, gabayan siya, hanggang sa siya na mismo sa sarili niya ang makaka-realize gusto ko nang magbago. Kaya ang simbahan natin, mga kapanalig, ay tinatanggap pa rin at niyayakap ang mga bakla at tomboy. Kasi umaasa ang simbahan na kung tayo ay tatanggap ng mga sakramento, maaaring mabago ang mga puso ng mga bakla at tomboy. Kaya nga mayroong same-sex blessings, 'di ba? Same-sex blessings. Nagbibigay ng basbas ang pare sa mga may karelasyong bakla na lalaki, sa mga tomboy na may karelasyong babae, kasi naniniwala ang simbahan na baka sakaling pag nabasbasan sila at tumanggap sila ng blessings sa ating simbahan, meron silang ma-realize. Baka magindaan din yon para magbago sila. Kaya meron tayong same-sex couples blessing na tinatawag. Kasi isa yon sa dahilan kung bakit nagbabasbas ang simbahan sa mga same-sex couples. Kasi naniniwala ang ating simbahan na baka sakaling sa pagbe-bless sa kanila, pumasok sa kanila ang gifts of the Holy Spirit, ang fruits of the Holy Spirit, at ma-realize nila ay mali itong relasyon natin. Kailangan na nating maghiwalay. Well, hindi naman sinasabi ng simbahan na maghiwalay sila. Pero baka sakaling maitama nila yung relasyong meron sa kanila. No? Ganun yon. Bago tayo magsalita ng negatibo
sa kung sino mang tao ang pinararatangan ninyong mga born again kayo, siguraduhin ninyong inaral ninyo ang mukha ng iba't ibang mga bakla at tomboy. Dahil hindi lahat ng bakla immoral. Hindi lahat ng tomboy immoral. Hindi rin lahat ng straight na lalaki immoral. Hindi rin lahat ng straight na babae ay immoral. Merong baklang immoral, may lesbian na immoral, merong straight na lalaking immoral, at merong straight na babaeng immoral. Lahat ng tao ay may immoralidad. Walang perpekto sa mundo. Hindi lang nakakalata ang immorality ng straight na lalaki at straight na babae kasi mga straight kayo. Pero kung sa usapin ng immorality, isang malaking immoral sa mata ng Diyos ang pag-aasawa ng hindi kasal. Immorality po yan. No? Immorality po yan. Kaya tatandaan natin bago tayo magtapos, may mga bakla na nag-asawa ng tomboy. May mga bakla na may asawang babae. May mga bakla na katulad ko, na mga baklang may suso, mga baklang magaganda talaga, na may asawa't anak. Hindi porkit nakakita kayo ng baklang sexy at maganda, ibig sabihin nun lalaki ka relasyon, hindi. Ang mukha na po ng mga baklang magaganda ngayon ang asawa babae dahil natatakot silang mamatay mag-isa. Ganon din ang mga lesbian. May mga lesbian na iniisip natin na ang asawa nito babae ito kasi ganito yung itsura, hindi. May mga tomboy po na mukhang lalaki pero ang asawa bakla. May mga tomboy na mukhang lalaki pero ang asawa straight din na lalaki. Kaya wag yung sasabihin na purkit bakla at purkit tomboy, impyerno na. Kasi may mga bakla na sumasali sa Miss Gay pero may asawang babae at may anak. Merong mga tomboy na sumasali sa That's My Tomboy sa mga pageant ng mga tibo pero may anak, nagsilang ng anak. No? Kaya matuto po tayo maging maingat sa mga taong binabash natin. Ang tomboy at ang bakla, tao pa din yan. Ang tomboy at ang bakla, may nararamdaman yan. Kaya sana maging sensitive tayo. Huwag tayong feeling righteous dahil straight na lalaki ka. Huwag tayong feeling righteous dahil straight na babae ka. Minsan matuto rin tayong i-consider ang feelings ng iba. Minsan matuto tayong tignan yung kanilang mga kalagayan. Dahil hindi lahat ng bakla at hindi lahat ng tomboy ay masasama. Minsan, kung sino pa ang bakla, yun pa ang may malaking ambag sa lipunan. Minsan, kung sino pa yung bakla, yun pa yung mas lalaki kesa sa straight na lalaki. Ganon din ang tomboy. Minsan, ang tomboy, actually, kadalasan sa tomboy, may malaking nagagawa, hindi lang sa lipunan, kundi mismo sa kanilang mga pamilya. Huwag tayong titingin lagi sa negatibo. Tumingin din tayo sa mga positive perspective ng isang tao. May naitutulong din naman po ang bakla at tomboy sa lipunan. Hindi po lahat ng bakla ay salot. Hindi po lahat ng tomboy ay salot. Pero tandaan din po natin, maraming straight na lalaking langong-lango sa droga. Yun po ang tunay na salot. So once again, magandang hapon po sa inyong lahat and I hope nag-enjoy kayo sa ating presentations regarding sa salvation ng LGBTQ community. At sana naintindihan nyo po ang ating talakayan, no? At pumasok kanina si CJ Texon David, akala niya hindi ko siya kayang harapin. So maraming salamat sa suporta sa lahat ng LGBTQ community. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hindi po sinasarado ng ating simbahan ang kanilang mga pintuan para sa atin. Bagkos bukas ang pintuan ng simbahan para sa atin dahil naniniwala sila at ipinagdadasal tayo ng simbahan na may pag-asa pa.
may pag-asa pang magbago, may pag-asa pa para matuto tayo kung ano ang tunay na aral ng Diyos, at may pag-asa pa na sumunod sa Diyos. Hanggat nabubuhay po tayo, laging may pag-asa. Hindi nagsasara ang pagbabago sa isang tao. Kahit na ikaw ay tomboy, kahit na ikaw ay bakla, mahal ka ng Diyos. Kahit na ano pa ang itsura mo. Kaya wag na wag po kayong mawawala ng pag-asa. At sa mga straight na lalaki at straight na babae na nagmamahal sa mga bakla at tomboy, no, sa mga kaibigan ko na mga straight na babae, straight na lalaki na mahal ako, maraming salamat sa pangunawa na ibinibigay ninyo sa amin. Bagamat hindi po kami perpekto sa mata ng lipunan, pero ganun pa man ang inyong mga puso ay bukas para maintindihin kami, unawain yung aming mga sitwasyon at kalagayan. At yung pagmamahal ng isang tao sa isang bagay o sa isang tao na kahit hindi nyo naiintindihan ay mahal na mahal nyo pa rin sila, yan po ang tinatawag na unconditional love. Now, which is yan ang ibinigay ni Kristo sa atin. Whether you are a gay, you are a lesbian, a straight woman or a straight man, mahal tayo ng Diyos. Wala siyang tinatangi sa atin. Kaya nga sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, nandun ang tao. Pag nandun ang tao ay binubuo ng lesbian, gay, bisexual, transsexual or transgender, queer, straight man, straight woman. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binubuo ng iba't ibang kasarian na preferensya. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng bugtong na anak ang kanyang buhay sa lahat ng tao na makasalanan. Kaya ang Diyos ay naparito para sa mga makasalanan at nagbigay ang Diyos ng kautusan sa mga bakla at sa mga tomboy dahil ibig ng Diyos na ang tao ay mga ligtas. Kalooban din naman ng Diyos na ang bakla at ang tomboy ay maligtas din. Dahil ang salvation ng isang tao ay hindi nasusukat kung ikaw ay straight na babae o straight na lalaki. Ang salvation o ang kaligtasan ng isang tao ay sinusukat ng Diyos kung paano mo isinasabuhay ang kautusan ng Diyos at ang iyong pananampalataya. Kung ito ba'y nilalakipan mo ng gawa o hindi ka naglalakip ng gawa. Tandaan, ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Kung hindi mo isinasabuhay ang pananampalataya mo, straight na babae ka man o straight na lalaki ka, sa impyerno ka pa din. Hindi na po issue dito kung ikaw ay bakla, kung ikaw ay tomboy, kung straight na lalaki ka, straight na babae ka. Tanging ang Diyos at ikaw lamang sa sarili mo ang nakakaalam kung sinusunod mo ba ang kanyang mga sinasabi at ibig mong gawin para sa kanya. So yun lang po. My name is Sanrio, the founder of Ave Maristela Catholic Defender, na nagiiwan po sa inyo ng isang mensahe. Pag namatay ka na nasa mortal sin, straight na babae ka man, straight na lalaki ka, bakla ka o tomboy ka, impyerno pa rin ang pupuntahan mo. Pero kahit na ikaw ay isang bakla at ikaw ay isang tomboy, pero pinipilit mong umiwas sa mga mortal na kasalanan, hindi sarado ang pintuan ng langit para tanggapin ka ng Diyos. Dahil ikaw ay isang tao, ikaw ay nilikha ng Diyos, at dahil likha ka niya, mahal na mahal ka niya. Kaya wag natin isara ang mga pintuan na isipin na walang pag-asa sa LGBTQ community. The LGBTQ community, God loves us always. Please subscribe on my YouTube channel, guys, Sanrio TV. So yun lang po, magandang hapon at maraming pong salamat sa inyong pakikinig.